Ako nga pala si Chairman Ernesto So Jr. at mas kilala ako bilang Chairman Junso dito sa NCR. Ako po ang kasalukuyang Chairman ng South Metro Transport Cooperative. Dati po akong OFW na nag-try na bumili ng isang pampaserong jeep. Hanggang sa dumating yung balita na narinig ko sa TV at sa radyo na magkakaroon ng araw ng jeepney phase out. So yun, medyo nataranta ako. Sabi ko, paano yan? Babalik na naman ba ulit ako sa abroad para doon ulit magtrabaho? Pero yun nga, binasa ko yung Omnibus Franchising Guideline. Hanggang eventually, naintindihan ko na maganda pala ang OFG 2017-011. Maganda pala yung nilalaman niya. Nag-form kami ng kooperatiba, although hindi naging madali. Nung nagsimula kami ng aming kooperatiba, 15 lamang kami noon. Kasi yun naman kasi yung minimum requirements ng CDA to form a cooperative, at least 15 members. Hanggang sa nung dumating na yung time na medyo mahal na yung krudo, marami na rin nag-interest na sumali sa aming kooperatiba. Dahil nga naririnig na nila na malaking tulong kapag ang ginamit natin ay electric vehicle dahil mura nga yung konsumo. Nagkaroon kami ng problema noon sa battery na ginagamit noon ay yung lead acid. Alam naman natin na ang buhay ng lead acid ay maiksi lamang. And also yung kilometer na naibibigay niya, medyo maiksi lang. May binigay sa amin ng Diyos na isang kapartner na nagbibigay ng leasing ng battery. At napakaganda pa ng battery niya, ibinibigay niya lithium battery na medyo advanced yung technology. Nung sinubukan namin, laking gulat ng mga drivers ko, sabi niya gano'n, Chairman Jun, maganda pala yung battery na gano'n. Sana gano'n na lang ang gawin natin. Ngayon, napansin ko lahat ng mga driver nag-uunahan sa unit na yun yung battery nakalagay. So naisip ko, maganda talaga. That's why kinausap ko siya and umorder ako ng sabi ko gano'n sa kanya, ayoko na sana ng battery na magpapalit-palit pa. Pwede mo ba akong gawa ng battery na kumbaga wala nang palitan? Yung mahaba na yung distance. Gumawa nga siya ng battery na tamang-tama sa unit namin. Bakit naging leasing? Una, hindi naman niya gusto ang leasing. Ang gusto niya talaga is benta. Kaya lang dahil alam naman natin na ang lithium battery ay mahal, sabi kong ganun sa kanya, kung bibili ako ng battery sa'yo, siguro baka ang kaya lang ng budget namin is hanggang 3 units lang. So sayang naman yung iba. Pumayag naman sila sa battery leasing. That's why all of my units now ang gamit na namin ay lithium. So this time, wala na sa alalahanin ko yung ganun. Basta ako, laging ready lang ang battery. Kung magkakaroon naman ng problema, nandoon naman yung battery provider nga na siyang nagsusupply sa amin. Dahil nakita kong magandang produkto, ayoko namang solohin lang yung mabuting nakita ko. Gusto ko maiparating din sa iba. Hindi talaga ako nagdalawang isip na i-share talaga sa kanila na ito na yung battery na ginagamit namin ngayon, and sinabi ko sa kanila na pwedeng leasing. Kumbaga napakagandang opportunity para sa aming mga operator na yung battery namin ay pwede pa nga lang leasing na lang. Naikwento ko sa isang kooperatiba din doon sa Cebu, yung udot ko na sabi ko baka gusto nyong gamitin yung battery namin. Kaysa bumili kayo, ito na yung itry ninyo. I think Udotco started as a group of tricycle drivers and operators, maybe a handful only. Right now, yung TAR-8, nagre-renta sila sa yung manufacturer ng battery. 12 hours yung battery. May iba naman na hanggang 10, 11 hours. I think it's cheaper because we're renting the batteries, one set of battery for 700 pesos only a day. Then the charging will cost us 300 something to 400. So that's it, and the maintenance is minimal because wala naman siyang makina, so wala kaming yung change oil, mga ganun. Gumagawa kami ng training regulation with TESDA. Ginagawa din namin itong training regulation na ito about battery electric vehicle servicing
para yung mga co-op na gusto na rin mag-shift into EV, hindi na sila yung parang mangangapa na bago tong technology na to, hindi namin to alam. Yung mga co-op na magagamit ngayon ng EV, maswerte na sila kasi nung kami, wala halos nagturo sa amin. No? So yung mga natutunan namin sa aming experience, yun naman ngayon yung isi-share namin sa mga co-op and corporations na gagamit ng EV sa public transportation. Very few lang yung pwedeng mag-share ng technology about the electric vehicle in public transportation. And nung tinap ako ng TESDA, hindi ako nagdalawang isip dahil sabi ko, malaking tulong ang magagawa nitong bagay nito. And also, I am learning also from other experts. 5 taon na po kami nasa kalsada. Patuloy pa po kaming nagbibigay ng serbisyo sa aming mga mananakay dito sa aming rota.